air medical service kaandi. Isang sistema ito na gumagamit ng mga sasakyang panghimpapawid upang mapabilis na may hatid po ang serbisyong medikal. Lalo na po sa mga lugar na malayo at mahirap marating ng tradisyonal na transportasyon kagaya ng Pilipinas na binubutay na napakaraming more than 7,100 islands. Ano ho? Yeah. At tayo ay pinupuntahan na rin ng mga turista kaandi. Diba, no? Andi, special na panauhin, isang dati po ng Philippine Air Force na isang fighter pilot na matapos mag-retire ay nagtrabaho po sa commercial na airlines at sa aviation at naging ganap na bahagi po ng Air Mobile Medical Service dyan po sa Canada ang understanding ko. Kaya't napaganda mga kaibigan ang pagkakataong ito na siya mismo bahagi po sa santong at kung paano natin maaaring maisapekatuparan kaandi ang proyektong ito sa ating bansa. Let us all welcome si Captain Med Velasco, Philippine Military Academy Class of 1972. Very, very senior ho sa amin. Kasi class 1972 kung 72 nga yung naipadala dito class 1970. Ganda tuntunan. Magandang gabi sa iyo, General, at saka Ka-Andy. Maraming salamat sa pag-anyaya sa akin. This is second time and I'm very, very happy with that. And sa naririnig ko, yung advocacy nyo na aviation, yan ang career ko for the last 50 years. Kaya, gusto kong tumulong. Paano natin ma-improve ang aviation dito sa Pilipinas. Kasi, from my perspective, I say, we're a little bit behind. We're a little bit behind. Ang Pilipinas, sa first 52 countries na nag-sign sa ICAO. Yan yung International Civil Aviation Organization. And also, Philippine Airlines is the first airline in Asia. So, tapos ngayon, nauunahan na tayo ng dapat. We have to play catch up now. And I know we can do this sa determination nyo. Malaking tulong yung ginagawa nyo para sa industry dito. Maraming salamat. Pero sa tingin nyo, sir, anong dahilan bakit tayo palang pinakaloon ng commercial na airline, tapos ngayon behind na tayo, at tama yun, sir, parang nung panahon na nauuna tayo. Lagi tayo nauuna. Yeah, ang kuwang ko dyan is kulang ng encouragement sa industry natin, right? Kita ko sa ibang bansa, ang mga gobyerno nila talagang pinupush yung industry na yan. Kagaya sa Bahrain, libre yung pag-aaral ng mga nagiging piloto nila. Binabayaran ng gobyerno yun na pupunta sa ibang bansa. In fact, yung ibang nagtitraining sa Gulf Air dito sa Pilipinas. But anyways, kagaya sa Canada, merong mga asosasyon doon na puro pinupush nila ang ng aviation industry and na-encourage yung mga kabataan natin. Kagaya sa anak ko, ibigay ko example. Naging piloto siya, nasa Air Canada na siya ngayon. And dahil sa nag-umpisa yun sa Air Cadet. Ang Air Cadet program sa Canada, mag-umpisa sa elementary pa lang hanggang Kaya naiinganyo yung mga kabataan. At saka habang nag-aaral sila sa Air Cadet, nakakakuha sila ng scholarship, nakukuha na nila yung private pilot license nila. So naumpisa na yan. Magandang development nung sa pilot industry ng Canada. Thank you. Andy? Tayo din naman Captain Velasco, tayo naman mahilig tayo mag-export ng professionals natin, mga skilled workers. Sabi ko nga, yung mga maritime workers, mga seaman natin, kapitan ng barko, engineer ng barko, able-bodied seaman, maraming Pilipino ang nakakalat sa iba't ibang shipping companies worldwide.
bakit hindi natin i-develop naman dito sa aviation? Dagdagan natin ang training schools, dagdagan natin ang padalain natin ang training ng mga aviation professionals. Siguradong dadami din ang mga graduate natin na potentially pwedeng ma-employ overseas. Hindi po ba, Captain? Totoo yan, Ka-Andy. And, kagaya ko, naging parang OFW ako sa umpisa, right? Kasi, ang kulang ang encouragement sa atin. Tignan mo, hindi ko naman minamasama ang gobyerno natin kasi hirap din tayo sa ekonomiya. Siyempre, piloto ako noon, kapitan ako sa Air Force. Maliit na yung sweldo eh. Hirap ka, right? Yung pamilya ko nasa Canada, sa long distance na lang, ubos na yung pera mo, right? Kulang yung kwan. So, mapipilitan ka maghanap ng ibang oportunidad sa ibang country. Now, kagaya nitong kinukuha ko na air ambulance, ang isang kwan nito, ang source of course, ang mga piloto lang dito locally, right? Ang isa sa problema namin sa planning dito is, okay, ititrain ko to kasi wala tayong masyadong training dito kagaya ng NVG, Night Vision Goggles. Kasi itong air ambulance na to is 24/7 ang gagawin namin dito, pati air rescue, right? So, ang training nito, kasi wala tayong training yung mountain course natin, hindi pa talaga ako, nag-instructor din ako sa Canada. So, kausap ko yung mga schools doon. Sabi nila, no, we'll be ready for your pilots, med. So, yung initial na para magkaroon ng instructor, kagaya sa instrument flying ng helicopter at saka yung night flying ng helicopter is doon ang training, and then mga instructor yun magiging, and we will have our own training, sort of training academy here para mahal yung ipapadala mo lahat ng piloto mo ron eh. So dito ang training, and in fact, ang isa sa kuha namin is kasi sa helicopter HS-145, that's an Airbus, right? When we order our aircraft, we will also order simulators. I tell you why. EMS is isa sa pinakamataas ang accident rate worldwide, right? So we have to really supervise and keep an eye, lalo na sa training ng pilots natin, kasi magkakaroon tayo ng aksidente. We can't have that. We don't want that. So isa sa kuan is currency. Sa piloto, recurrent training is very, very important. Like I've been an inspector for airlines sa Canada at saka sa Bahrain. Currency, every 6 months my currency yan eh, and then my flight test, right? We will do that to our helicopters too. And in fact, we will more than that. Let's say, I'll give you an example. Hindi naman everyday lumilipad ang medevac, right? Air ambulance. So there might be, 3 weeks or a month hindi nakalipad ng night flying or IFR. Pupunta namin sa simulator yon. Umpisa na naman siya ron para mabalik yon. Ang day flying BFR, walang problema yan kasi nakakalipad palagi yan. Pero yung night flying on a bad weather, on a helicopter, that's a different story, especially with NVG, right? So we have to have simulator para continuous yung training. We will maintain currency for our pilots. That's very important. Kasi pag na-maintain mo yung safe yung operation, sa mga bata natin, makukuha yun eh. Makikita nila ba, magandang kuan pala to, profession na to. They will, pupunta sila sa aviation, right? Another thing is the salary of our local pilots here. Kaya nagiging OFW yun, pumupunta sa ibang airlines sa, Cathay Pacific, yes, or US or sa Middle East. Kasi mababa yung sweldo natin dito. So isa yan ang challenge sa atin, General Jerry. Pag maliit ang sweldo, siyempre maghahanap yung malaking ginastos nila sa pag-aaral eh. So ito sa air ambulance, tinignan namin, what is the salary we're gonna offer them? We cannot compete with, let's say, sa Canadian salary. But if we can bring in 75% sa umpisa, kasi titrain mo yan eh, they would rather stay here, right? Kasi homeland ito eh. Nandyan yung pamilya mo eh. Kahit na may gap na 75%. Pero hindi naman 50% below or 25% ang sweldo rito. Aalis na talaga nun kahit na i-train mo. So one of the things na kinukuha namin dito sa Amico Air Rescue is
we will train them, and we would like them to commit with us, let's say 3 to 5 years, right? Depende sa training na ibigay namin. But we will pay them. We will talk to the government na hindi ipa-follow yung labor rates natin dito sa Pilipinas. So we will get some exemptions. We'll be talking to Department of Labor. We'll be talking to CAAP and everybody else so that we will have an exemption. So hindi magiging training ground lang kami tapos magiging OFW yung mga natin, yung mga piloto natin. Tama. Gusto natin dito sila mag-service para isa yan, General, na ma-improve natin yung aviation natin. Kaya yung tanong mo na bakit nabibehind tayo ng ganito, kasi umaalis yung mga tao natin dapat dito eh. At saka isa also is marketing ng marketing ng skills natin. Magagaling tayo eh. Nung at first pumunta ako sa Canada, sabi ko, bakit magagaling tong mga puti na to, right? After a while nakita ko, well, pareho lang tayo or even I'm better than them. So magaling tayo, magaling yung training natin. It's a matter of really advertising our skills, our talents, and following the ICAO standards. Pag nag-follow natin yung ICAO standards, siguro, Jerry, Captain Velasco, siguro isa sa mga dapat din nating tingnan, anong possible legislation ng pwedeng i-post ng ating mga mambabatas para kahit paano yung sweldo ng mga highly skilled, katulad ng mga piloto and other professionals, ay siyempre commensurate naman sa kanilang skill at pwede mo namang ipantapat kahit hindi tapat na tapat sa sweldo sa ibang bansa. Pero yung sinasabi niyo 75%, malaking bagay po yun. Kaya lang sa batas natin, baka hindi lumusot kasi wala tayong batas na ganon. That allows for higher wages dun sa mga professionals na ganyan. So marami tayong kailangan kausapin, pati ng mga mambabatas, Jerry, di ba? Ang nakita ko Andy, parang mayroong mismatch, mayroong disconnection. Kasi unang-una nga, yung palaging binabanggit ko na malaki yung demand for pilots. Pero ang problema, marami naman tayong mga piloto na walang trabaho. At ang nakakalungkot dito Andy, itong mga walang trabaho na ito, may mga type rating sila sa Airbus. Kasi dalawa na ang training center natin dito para sa Airbus eh. So that's about 1,000 na naggastos ng almost 2 million bawat isa. So but yung nakikita kong data, may pangailangan ng piloto na tama si Sir na ito ay dapat pag-usapan ito. Kaya nga dapat itong mga bagay na ito ay pinag-uusapan ng mga mababatas natin at balangkasin tingnan ano ba yung nagiging deland but disconnected yung programa natin. Dapat i-recognize natin, malaman natin kung saan tayo disconnected eh. Dahil napakadami talaga na mga piloto tayo na walang trabaho. So ang nakita ko is unahin muna yung disconnection na yun. But ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon Andy ay tungkol doon sa Air Mobile Medical Service. But I would like to appreciate Jerry. Nagkakagap si Jerry kasi naghahang yata ang kanyang signal. Go ahead. Yan. Okay na ho. So, balikan lang natin itong advocacy ninyo na magkaroon tayo ng air mobile na medical capability yung service natin sa Pilipinas. Kasi alam ko ang may kakayahan nito ngayon, alam ko ay yung military lang. Ang Army ay mayroon, tingin ko, ang Air Force, ang Navy. But of course, itong mga gamit na ito ay limitado para sa operations ng ating armed forces. But sa civilian, tingin ko napapanahon talaga sir na magkaroon tayo ng ganitong klaseng capability kasi umuunlad yung ating bansa. Sa pag-unlad at umuunlad din yung klase ng medical attention or service na dapat nating i-provide or dapat available sa atin lahat, sir. Totoo yan, General. Yeah, military meron, but mostly para sa military right now. But also,
Hindi, I don't know kung 24/7 yun sa kanila unless maybe during training or during war it will be like that, but I don't think it's 24/7. But and because isa sa purpose namin is we will cover all EDCA, kasi na kuha na dyan, di ba? Ang gusto talaga namin mangyari dito sa air ambulance na to is for everybody, right? No Filipino left behind. What does that mean? Anybody who will phone 911, we will respond to it. Well, of course, hindi naman lahat helicopter, aeroplano ang magre-respond doon. May ground ambulance kami. This Mako Air Rescue is integrated land, sea, and air ambulance. So meron kami ground ambulance, may helicopter, may fixed wing, and in fact, we will have also fast craft ambulances for the West Philippines. Okay. So, anyways, ang gusto namin kasi i-cover namin ang buong 7,000 na sabi mo, 100 islands diyan, archipelago. There are some islands na walang hospital, right? At saka may mga tao tayo roon na pag nagkaroon sila ng aksidente, hindi na nakakarating sa hospital o sa clinic, or some of them maybe hasn't even seen a doctor in their lives, right? Nakukuha na lang sila. So, ang purpose namin is we will respond to all calls. Yun ang target namin. Maybe it's the first year we will have a pilot project muna within Metro Manila, which will have 2 to 3 helicopters and maybe about 20 to 30 ambulances. We will do that. Will throughout the archipelago because it's for everybody. No Filipinos left behind. Pag natatawag sila ng emergency, we will respond. Oo, Candy. Siguro para mas lalo maintindihan ng ating mga kabayan, ang itanong natin kay Sir ay, Sir, paano ang inyong grupo ho ay paano po isinasagawa yung karaniwan na operasyon ng Air Mobile Medical Service mula sa paglipad hanggang sa paghatid ng pasyente? Pwede ba nyo bang i-tour nyo kami doon po sa operations ho talaga na ini-envision po ninyo? Okay, magandang tanong yan, Jerry, kasi yan ang kuwan talaga ng operation. So, yung kahit na sino, kung mayroong aksidente, they can phone 911. And if it needs, kung kailangan ng ground ambulance pupunta roon ng Mako Air Rescue. Kung kailangan ang helicopter, yun ang pupunta roon sa accident scene. Now, ang mga equipment namin are like, kaya Mako ang tawag dyan is Mobile ICU. So, kompleto yung ground ambulance, helicopter, at saka yung fixed wing. Kompleto yan ng lahat ng gamit na kagaya ng tertiary hospital na ICU. At saka kaya ang training ng mga paramedics saka doktor namin will be in Alberta, kagaya kasi nire-replicate lang namin yung STARS ambulance service ng Western Canada. And so with that, we will respond to any accident, and from there, kung kailangan, kung anong kunyari trauma, gagawin na doon ng doktor at saka ng paramedics. Now, so that hindi na iraras sa hospital. Pero, siyempre, dadalhin pa rin yun sa hospital kasi isa sa na-find out namin sa mga emergency ng hospital natin, laging may pila dyan. Matagal kang maghihintay. So, kaya ginawa namin ICU yan para gawin ang dapat magawa ng emergency doon mismo sa ambulansya or sa helicopter, right? And we bring them to the hospital and we will have a proper transfer. So meron namang ibang mission namin na hospital transfer. Kunyari sa isang clinic, walang doktor doon na makaya, tapos yung may sakit kailangan i-transfer sa malaking hospital, then gagamitin yung either ground ambulance or helicopter kung kailangan. And isa is kagaya ng
let's say mayroong ita-transfer from Zamboanga to Manila yung pasyente, then we will use our jets or our turboprop aircraft. So parang Candy, ang mangyayari nito ay dapat siguro sir, yung network niyo sa mga hospital ay so strong para like for example, kailangan ng immediate na medical attention na kung ang nag-request ay nasa Bicol, helicopter ay lilipad pa from Bicol to Manila. So paano nyo sir i-operationalize yung participation ho ng napakaraming mga hospitals na located po? Hello, yes Jerry. Hello. Medyo nawala ka, Jerry. Sir, mangailangan ba yan sir ng batas para yung network ninyo ay lumawak para yung availability noong mga hospitals na nasa mga malalayong lugar ay matapo ninyo? Yes, kailangan, maganda talaga kung may batas para sundin yon. Pero kahit na walang batas, i-extend namin yan through, kung kasi private corporation na to ngayon. It's not an NGO or non-profit, right? Kasi nahirapan kami ng sa ano tawag nito sa regulasyon natin. However, sa private ng ganito, parang subscription yung gagawin dito, may babayad. Tatawag lang sila, gagawin namin yon. So, meron kaming mga bases, kunyari sa Bicol. Kaya pag tumawag sila sa central ko namin, kung sa Bicol yon, meron kaming ground ambulance doon at saka helicopter. Yun na yung local ang doon. Kaya mabilis. Kasi ang target namin is we will respond within the golden hour, which is 1 hour. Yun ang target namin dyan. So, it will be so many bases all over the archipelago. And on both ground ambulance at saka marine craft. So, initially, sir, sino na ang mga nag-commit na mag-fund dito sa inyo pong project nito? Mayroon ho bang interesado na ho na mag-suporta in terms of funding, financial support, especially from mga local investors, sir? Mayroon ho ba, sir? Wala pa ngayon. This week, we're just trying to register to SEC, right? So, Securities Exchange Commission, kasi kailangan may personalidad tong ng company na to. So we will register, and then we're soliciting investors, and also we're talking to hospitals para mayroong collaboration, mayroong sort of MOU with the hospitals. And so yan ang aside from training ng pilots at saka ng mga paramedics, marketing, isa sa namin department ng marketing. Initially, we will contact all hospitals, clinics, and also kagaya ng National Risk Reduction. We will have a collaboration with them, Department of Health, and also all LGUs. Kasi siyempre kukontakin namin yung magkano sir ang na mundo pa ay mag-take off, sir, para okay. Sa computation namin sa capital expenditures, CAPEX and OPEX, sa Metro Manila pilot project yan, we're looking at about mga $80 million. Yung malaki. So what we're trying to do here, we'll get some investors, and also we will work with the government on the PPP program, and start, working with the Department of Health, and also civil aviation, and also LGUs, right? Now, if we can bring it to the PPP, obviously we'll bring it to the different international banks like IFC or ADB. Yun ang magkukondon. Now, habang ginagawa yan, we're also selling membership, of course, so itong media nyo, malaking tulong sa amin to if we can, we can do our marketing in the future, in this very near future. And our marketing people will be going to the hospitals and make, MOUs or, all the contracts that we have to do it.
Pero talaga dapat dapat unified kasi yung hospital system natin as far as government is concerned, meron naman bawat probinsya merong provincial hospital. Tapos meron mga regional hospitals located in the regional centers. Kung government hospitals, hindi naman tayo maglalaki. Ang kailangan lang natin proper coordination siguro. Magkaroon tayo ng memorandum of agreement sa kanila para andyan na mga hospital. Pag nag-operate kayo, meron kayong alam na pupuntahan, which could be the nearest provincial hospital or the nearest regional hospital. Isa po yun. Ano ho? Correct. Tama yan, Ka-Andy. But here's the thing. So we've checked how many hospitals all over the Philippines. 50-50. I think there's more private hospitals, right? 845 hospitals all over this country for the 120 million people, right? So it will be easier if we will sit down through the PPP or, nasa Department of Health, because supposed to be my universal healthcare din tayo rito, right? Yes. And other countries, a certain percentage doon sa contribution ng mga tao through their taxes and stuff like a certain percentage doon is normally for EMS, pre-hospital care. But pag walang batas niyan, Jerry, mahirapan ka, right? Paano mo ma-access yun ng ganun? Sasabihin nila. So we will start with public, we'll sell it until the government will say, okay, kailangan nga to, and then, we will sit down and negotiate with them. But if during the PPP application, they're willing to sit down and say it will make everybody's work easier, right? Yung Because- PPP na sinasabi ninyo, public-private partnership pa? Correct. Yung kagaya ng mostly ng mga malalaking projects sa atin dito, dumadaan dyan eh. PPP. Pag dumaan dyan, Ka-Andy, most, World Bank, ADB will finance it. Ay suporta. Yes. Yes. And we've been trying to, work with them. We're in communication with them. So it's a major, big job, but that's just the way it is. It's this country is archipelago. There's about 120 million people to cover, and so it's a major necessity. undertaking, right? Talagang kailangan dito sa atin. Kasi kung although tayo ay third world country nga, kita nyo naman kung ang lalaki ng pondo pinag-uusapan sa flood control lang. Siguro naman ang gobyerno maisip ito na isa ito sa dapat buhusan din ng kapital kasi kailangan natin ito eh. Hindi katulad ng mga countries na buo, hindi isla-isla katulad ng Pilipinas, mas madali silang i-manage. Tayo, mas mahirap po tayong i-manage kapag may air mobile operation na ganyan, di ba, Captain Velasco? So, Yes. tutulungan ng gobyerno. Well, ito nga, isa sa magagawa natin din. Mananawagan tayo sa ating mga politicians, right? Na if they see that. Ito nga na pag-usapan natin last week, General, was we still don't have an EMS law, Republica. For the last 20 years, we've been trying to do that, right? And I tried to do a draft and submitted it to our legislative people. Wala namang kuwan. So, kailangan natin ang EMS law. Kaya ang mga ambulansya natin, nakita mo, iba-iba ang pintura dyan, iba-iba ang type, right? Walang certified, walang batas na nagkukwando na ganun dapat ang ambulansya natin. At saka training ng mga paramedics natin all over. Merong yung TESDA, pero does it comply with the international requirement ng World Health Organization? Alam mo, sir, believe kami sa inyo, sir. Saludo kami kasi unang-una doon sa pagpapaliwanag ninyo, alam ko napakahirap nitong i-take off itong project nito. Pero ang lakas ng loob nyo, sir, na ito ay tutukan because nakita nyo yung magandang epekto nito sa Canada. At nabanggit mo nga sa amin nga noong last program namin last week na tayo sa Pilipinas kinakailangan nito. So talagang malaking advocacy gagawin natin dito, sir. At saka pangalawa, baka
para mag-take off ito ay talagang maging kaibigan nyo, sir, yung mga mayayaman na mga tao sa Pilipinas para sila yung maging initial na mag-provide ng kapital. And tama yung binanggit ni Sir Kaandi na once na yan ay umaandar na ang gobyerno, ipapasok na dyan. Ganun tayo eh. Unless otherwise, mayroong mga maniwala na mga kongresista, na mga senador, mga legislators, ito ay nakita ko madaling i-take off. Kasi talagang malaking pera ang kinakailangan dito, eroplano. Oh. At ang tingin ko pa dito dapat mai-consider dito, Kaandi, yung since archipelagic tayo, yung mga seaplane. Kasi alam niyo sir, isa lang pala sir nag-ooperate ng seaplane sa Pilipinas. Nasa Palawan. Yung nasa Palawan. At Australiano pa yung naglilipad dito. So since yung gusto nating ma-serve ay malalayong mga lugar, mga liblib. Bakas nakita ko yung mga tourist destination natin ay nasa mga liblib na mga lugar. Ito yung pwede mga ilangan ng tulong sa atin, sa inyo pong service na ipoprovide. So, kinoconsider nyo ba sir ang seaplane as one of the types of aircraft na gagamitin po ninyo dito sa deployment ng mga eroplano para sa inyong air ambulance? Well, pag nabuo namin ang helicopter, hindi na kailangan yung seaplane. However, that's a good point na nakuha mo yung seaplane na yan. Because in Canada, ang daming seaplanes doon because we have lots of lake. Napakalaki ng country na yon. And ang daming rural areas na masiservisan ng gano'n. Puro tayo tubig eh. Kailangan natin ng seaplane dito. And, Yes. It's a matter of training our crew, our regulatory requirements sa seaplane. And no, it should work here. It should work dito sa Guam. Ang kinukuha namin, General, is yung electronic aircraft, yung drones. Yan ang where the medevac will be going. Later on, mapapalitan na yung helicopter ng puro drones na yung mga guwan na dyan. Yan ang, in fact, kinakausap namin yung supplier ng drones sa Germany at saka sa US. Drones. Sir. Pero kailangan pa rin dito ang seaplane from my perspective. So cargo na lang eh. Cargo kaya hindi dumarating sa dapat puntahan yung mga cargo natin, mga products natin, yung mga mangga, mga copra natin. Kasi wala tayong masyadong cargo plane dito eh. Ang sa Canada, makita mo yung caravan or yung mga caravan type na aircraft, naka-float yan eh, all over the place. And cargo at saka passengers also, they can bring it. Saka sa Canada at saka Amerika, kahit na po yung farmer, na kailangan mag-transport ng kanyang produce papunta sa palengke, kung minsan kailangan ng eroplano o kaya helicopter. Sa Amerika, halos ganun din, di ba, Captain Velasco? I mean, those are modern countries, mas advanced yung kanilang technology. Pero kailangan din nating tumingin in the future kasi kakayanin din naman natin yan eh. Siguro in the future, marami na rin tayong eroplano rito ma-operate. Importante, meron mga katulad po ninyong nagsisimula ng ganitong klase po ng endeavor. Totoo yan. And, in Canada, which is dito dapat din sa atin eh, iba ang mindset ng mga tao ron. Yung mga farmers doon, di ba? Wheat fields, ang lalaki noon. Isang pamilya nagpapatakbo ng, let's say, 100 acres na wheat fields, right? And pag nagkukuha sila ng fertilizer, tatawag na yan ng helicopter or fixed wing para magkuha ng fertilizer. Hindi na mamanu-manuhin eh. And sa atin, marami kasi tayong tao rito, kagaya pag tanim ng kuwan. But we have to start, our president has started already buying and giving, equipment, machineries for our farmers because iba ang pagkuhan eh, ang pag-machineries na. Tingnan mo ang Vietnam. Ang Vietnam, puro machineries yung ginagamit nila sa farming nila and yung rice production nila is higher than us. When in fact, those people were training here in our Los Baños rice, school. So, the fact is galing pa sila sa giyera at that time. Yeah, nag-giyera sila. Oh.
Si ano sir, si Manny Piñol Kaandi, ang ginagamit niyang pang-spray ay doon sa farm niya ay parang nadaanan ko doon sa kanyang vlog ay ano na rin, drone na rin ginagamit. Kasi mas efficient nga naman kasi una may iba-plot mo yan sa computer kung papaano tatakbo yung drone nito eh. Yung drone, tapos pangalawa mabilis at saka maayos, very efficient yung yung operation. So tama 'yan sir, ano? Talagang merong future sa aviation talaga sir. Ang kinakailangan lang talaga ay merong nag-advocate para itong lahat ng ito ay makita ng mga policy makers natin at magamit bilang parang advantage natin para magkaroon tayo ng advantage sa pag-produce ng mga unang-una sa pagkain at saka turismo ang nakikita natin dito. So, Kaandi, ako wala na akong tanong. I'm okay with all the information provided to us by Sir Med, Salamat, salamat Colonel Ben Captain. Velasco. Salamat Captain Velasco sa pagiging resource person namin dito. Babalikan namin kayo madalas kasi ito nga po, advocacy natin, mapaganda ang aviation education dito sa Pilipinas, maparami ang mga graduates at isa po sa mga paraan para matulungan ito kayo. Katulad po nun, magbubukas kayo ng opportunities para sa mga piloto at sa mga aircraft mechanics natin para sila ma-employ sa ganitong klase po ng operation, air, ambulance, and rescue operation. Salamat po. Salamat Ka-Andy, and sa pag-anyaya niyo rito, yung exposure na nangyari dito sa akin is napakalaki nitong tulong. Sir, maraming salamat. Thank you very much, sir. At Thank you. maraming salamat din kay sa aking classmate, sir, kay Bong Oliva na siya nagbigay sa akin ng cellphone number, at kay Rowan Austria na siya pong kumukontak sa inyo, sir, para makasama namin kayo sa ating palatuntunan. Thank you very much, sir. Yeah, Salamat thank you. po. Thank you po. Si Captain Med Velasco, mga kaibigan, founder po ng Air Mobile Rescue Company. Inaayos po nila ang kanilang operasyon dito sa Pilipinas. Marami po mga dadaanan po yan, pero makikita natin magsisimula po ng operasyon yan.